Florence, Italy, si Caterina ay kinakabahan, siya ay pinilit magsuot ng isang maluwag na damit at nilagay niya ang buhok niya sa likod. Lagi niyang pinapaalalahanan ang sarili na kumalma, ito ay isang trabaho lamang. Nang binuksan na ang kurtina, ang lahat ng mga lalaki ay naghihintay sa kanya. Isang assistant ang naglagay ng upuan at sinabihan siya na ipakita ang binti niya. Pero siya ay umabuso at hinawakan niya ang binti niya. Keep your hands to yourself, thank you. Ang kanyang pagiging pakipot ay kinainis niya at sinabihan niya siyang makipagtulungan ng maayos. Sumunod siya na itaas ang kamay niya sa noo niya at nagkunyaring tumitingin sa malayo. Isa pang assistant ang humawak sa buhok niya at lumalabas na si Caterina ay isang model sa isang life drawing class. Ang mga estudyante ay handa nang gumuhit nang bigla na lang dumating si Master Giancarlo at sinabi niya sa mga estudyante na ngayon daw ay iguguhit nila ang huntress na si Diana. Ang mga mata niya ay matulis, nakita niya agad ang dumi sa binti ni Caterina at inutusan niya ang assistant na linisin ito. Linawayan lang ng assistant ang isang trapo at pinunasan niya ang binti niya. Si Caterina ay napapikit na lang dahil alam niyang naghihiganti lang siya sa kanya. Ang mga estudyante ay nagsimula ng gumuhit at sinabi ng master na kunin ang bawat detalye mula ulo hanggang paa. Ang pinakamagaling na estudyante daw ay ang magiging top apprentice niya. Ang master ay strikto, hinampas niya ang pamalo niya at pinagalitan niya ang isang estudyante. Sinabi niya kung ano daw ito. Breasts like flower sacks. At pinaulit niya ang drawing sa kanya simula sa umpisa. Ang tensyon sa kwarto ay tumaas, si Leonardo ay seryosong nanonood sa tabi, napansin niya ang peklat sa kamay at likod ni Caterina. Inusob ni Caterina ang ulo niya at nakita niya si Leonardo na tinitingnan ang peklat niya palagi. Pagkatapos ng 2 oras, halos lahat ng mga estudyante ay tapos na at umalis na para ayusin ang ginawa nila. Pero si Leonardo ay kakaiba, hindi niya ginuhit si Caterina, sa halip siya ay gumuhit ng isang unggoy. Si Caterina ay nainis at sinabi niyang, pangit ba ako sa paningin mo? Kaya hindi mo ako ginuhit? Si Leonardo ay agad na sumagot at sinabi niyang, hindi. Ang gusto ng master ay magdrawing kami ng perpektong Diyosa, pero ang mga peklat mo sa kamay at likod, ikaw ay hindi isang perpektong Diyosa, kaya hindi kita pwedeng iguhit. So basically you're saying I'm not pretty enough to sketch. Sa sobrang galit ni Caterina ay napaalis na lang siya. Too late. Sa sunod na araw ay ang submission day, lahat ng estudyante ay pumila na kinakabahan. Ang master ay pumasok para suriin ang mga gawa nila at sinuri niya ang bawat isa na parang isang agila. Pinakita ng unang estudyante ang drawing niya, tiningnan ito ng master at sinabi niyang masyadong mataba, bagsak. Pumunta siya sa pangalawang estudyante at sinabi niyang, nanay mo ba to? Masyadong matanda, bagsak, umalis ka sa studio ko. Apes throwing shit have more talent. At ang pangalawang estudyante ay pinalayas. Ang pangatlong estudyante ay confident na pinakita ang gawa niya. Tiningnan ito ng master at sinabi niya, hindi masama, maganda ang linya at desenteng hugis, pero hindi mo nilagyan ng puso, pag-isipan mo mabuti ito. At nang si Leonardo da Vinci na, kinuha ng assistant ang drawing niya at nakita ng master ang papel niya na blanco at sinabi niyang, niloloko mo ba ako? Are you mocking me? Magpapasa ka ng blankong papel. Ang boses ni Leonardo ay nanginig habang sinasabi niya na, I couldn't find the inspiration. Ang master ay nagalit at sinabi niya sa kanya na, baka pag natulog ka sa imburnal makahanap ka ng inspirasyon, tapusin mo ang assignment hanggang bukas o kaya wag ka nang mag-isip pang bumalik dito. Samantala, si Caterina ay bumalik sa studio, gusto niyang magpatuloy na magmodel pero pinigilan siya ng assistant at sinabi niya, hindi ka na namin kailangan, nakahanap na kami ng bagong model na okay lang hawakan ko ang binti niya at wala siyang mga peklat. Naglabas sila ng bagong model kung saan agad nitong nilabas ang suso niya para drawing ng lahat. Si Caterina ay nasaktan at umikot para umalis, habang siya ay papalabas nakasalubong niya si Leonardo at galit niyang sinabi na, sinabi mo ba sa kanila na may peklat ako sa likod? Ngayon ako ay nanasisante na. Agad namang dinipensahan ni Leonardo ang sarili niya, wala akong sinabi na kahit ano magbabayad ako ng doble para iguhit ka ulit. Nang mapansin niyang seryoso si Leonardo, dinala siya ni Caterina sa lugar niya. Si Leonardo ay nagdalawang isip dahil parang hindi daw bagay na magsama sila ng sila lang sa isang kwarto, pero pumayag pa din siya dahil kailangan niyang tapusin ang assignment niya. Pagkatapos nilang mag-ayos, si Caterina ay pumesto na. I'm Leonardo. Serena, from Cremona. Sinabi sa kanya ni Leonardo na umupo lang at ipakita ang kanyang balikat. Si Leonardo da Vinci ay sobrang mahirap lang na kailangan niya pang magnakaw ng mga pintura para sa sariling painting niya.
Isang gabi siya ay pumasok sa studio para kumuha ng mga pintura sa master niya. Sa loob, nakita niya ang master na namumroblema. Si Leonardo ay lumapit at tinanong niya kung anong problema. Ang master ay umamin at sinabi niyang na-stuck daw siya sa isang malaking problema. Siya daw ay kinontrata para bumuhat ng 18-ton na cross sa taas ng isang simbahan, at kung magawa niya daw ito, pera at kasikatan ang makukuha niya. Gusto niya daw gumawa ng pangalan sa sarili niya pero nang ginawa niya daw ang disenyo, napagtanto niya na mahirap itong gawin, ang bigat ay sobra, hindi ito kayang buhatin ng buo at hindi nito kayang abutin ang taas o umikot man lang, dagdag pa. Hindi rin kayang buhatin ng scaffolding ang bigat, ito ay pwedeng bumigay sa anumang oras. Ang reputasyon ng master ay nakasalalay dito at sinabihan niya si Leonardo na umuwi na at matulog, kung hindi niya daw ito kayang gawin paano pa daw ang isang tao na hindi man lang isang apprentice. Pinatay ni Leonardo ang kandila at bigla na lang siyang napaisip kung paano kung ang bakal na bola ay kayang lumutang ng ganito. Agad siyang pumunta sa kwarto ng master at nagdrawing siya ng sarili niyang design. Si Leonardo da Vinci ay isang henyo sa physics, nagdagdag siya ng 4 na bilog sa design, tinanggal niya ang foundation at nagdagdag ng lubid sa kaliwa habang ina-adjust ang angulo. Siya ay nagtrabaho ng buong gabi at sa umaga nakita ng master ang design at nagulat ito. Ang mga kamay niya ay naninig habang sinabi niya na hindi ito totoo, bakit hindi ko to naisip, isang henyo, isang malaking henyo. Sunod nag-prepare na ang master na gumawa na naayon sa disenyo, at sa wakas ang araw ay dumating na para buhatin ang cross. Isang grupo ng mga dignitaries ang nag-ipon, at ang 18-ton na cross ay nagsimula ng tumaas, merong 12 pulley system sa taas para mabawasan ang bigat at ngayon 2 tao na lang ang kailangan para bumuhat nito. Ang cross ay umabot sa 164 feet ang taas pero ngayon kailangan na nitong gumalaw ng pahalang. Ito ang pinaka-crucial na parte, ang master ay kinakabahan, tinaya niya ang buong karera niya dito. Ang estudyante ay agad na tinrabaho ang malaking lever habang ang dalawa ay patuloy sa paghila. Ang cross ay nagsimula ng gumalaw, 32 feet, 26 feet, 16 feet. Si Leonardo ay kinakabahan, habang nanonood sa ilalim sinabi niyang bilisan niyo kung ito ay matagalan pa ang scaffolding ay kukulaps. Ang cross ay malapit na 10 feet na lang ang natitira. Ang mga nobles ay natitense na pag ito ay nahulog marami ang masasaktan at sa wakas ang cross ay nakarating na sa ibabaw ng simbahan. 4 na tao ang nag-ipon para saluhin ito sa mga balikat nila at sa wakas ang cross ay nalagay na sa taas ng simbahan at ang mga tao ay nagsaya. Nagawa nila, nakakamangha, at sila ay gumawa ng kasaysayan at ang master ay maaalala sa sandaling ito pero sa loob niya, alam niyang hindi talaga ito totoong achievement niya. Si Leonardo ay masaya din dahil ito lahat ay disenyo niya. Pero, isang problema ang naganap at si Leonardo ay napatalsik sa studio. Lumalabas na siya ay pumasok ulit ng gabi sa studio para magnakaw ng pintura pero siya ay nahuli ng master. Binigyan siya ng master ng tsansa na magpaliwanag pero hindi man lang binanggit ni Leonardo ang disenyo niya, sinabi niya lang na gusto niya lang daw gumawa ng isang perpektong painting. Kaya pinaalis siya at ang assistant pala ang nagsumbong sa kanya. Sa sunod na araw, nalaman ni Caterina ang balita tungkol sa pagpapatalsik kay Leonardo at siya ay nagalit. Hindi niyo ba alam kung gaano katalentado si Leonardo? Pinakita niya sa master ang painting na ginawa ni Leonardo sa kanya. Nang makita ito ng master siya ay natulala. Ang painting ay halos 99% na kamukha niya at pwedeng mas maganda pa ito sa mga gawa niya. Narealize niya na merong natatagong brilyante sa mga estudyante niya. Agad na hinanap ng master si Leonardo na kung saan hinuhugasan niya ang mukha niya. Siya ay nawawalan na ng pag-asa sa hinaharap niya at nang makita niya ang master agad niyang pinunasan ang mukha niya. Tinanong ng master, ikaw ba ang gumuhit ng disenyo sa cross? Yes, they were. Ang master ay tumango sa katuwaan at sinabi niyang sumama ka sa akin. You will be my first apprentice. Si Leonardo ay sumaya at sinundan siya pabalik, ang bagong excitement ay pumukaw sa dugo niya. Pagkatapos mamaya, ang master ay nagkaroon ulit ng bagong trabaho para gumawa ng isang painting para sa simbahan ng San Savino. Plano niyang puminta ng Baptism of Christ at inimbitahan niya si Leonardo na gawin ito kasama siya. Alam mo kung paano pininta ang mga maliliit na anghel sa simbahan? Ang master ay nagsimula ng turuan si Leonardo, simula sa unang leksyon sa liwanag. Meron 3 klasing liwanag. Ang una ay direktrang liwanag pareho sa liwanag ng araw na tumatagos sa bintana. Ang pangalawa ay ang diffuse na liwanag. Pag naglagay ka ng tela sa harap ng kandila makikita mo ang anino.
ang pag-iintindi kung paano naghahalo ang liwanag at anino ay ang totoong sumusubok sa abilidad ng isang painter. At ang pangatlong liwanag ay ang simpleng liwanag lang. Dinala ng master si Leonardo para tumingin sa labas at pinaliwanag niya na ginugol niya daw ang buong buhay niya para lang makapture ang kagandahan ng mga sandali. Ang pangalawang leksyon ay tungkol sa paghahalo ng mga kulay. Hinalo ng master ang yellow at blue na kulay at ito ay nagresulta sa olive green. Ang pangatlong leksyon ay ang pagguhit mismo. Ginawa nila ang pinapagawa ng simbahan ng San Sabino kung saan malapit na din matapos ng master ang painting. Ang natitira na lang ay ang pinakamahirap, isang maliit na anghel na si Leonardo ang tatapos. Habang tinitingnan ni Leonardo ang guhit ng anghel, siya ay nagdalawang isip bago pa man niya simulan ito. Pinikit niya ang mga mata niya at sinubukan niyang isipin kung ano ba talaga ang totoong itsura ng mga anghel. Sa ikinagulat niya ang lumabas sa isip niya ay si Caterina. Na-inspired, kinuha niya ang trapo at binura niya ang drawing, sunod iginuhit niya na ang anghel batay sa naiisip niya. Siya ay nagtrabaho simula sa madaling araw hanggang sa takip silim at mula sa takip silim hanggang sa madaling araw, pinupulido lahat ng aspeto ng anghel at sa wakas ay natapos niya na ang obra. Ang master ay nanonood sa likod at klarong nalagpasan na ni Leonardo ang master niya, isang proud na ngiti ang lumabas sa mukha ng master. Sa araw ng paglalahad, si Leonardo ay nakatayo sa tabi ng master na puno ng pananabik. Ito ang unang pinakamalaking ginawa ni Leonardo, at nang buksan ito ang mga tao ay nagpalakpakan. Ang lahat ay nagandahan sa painting, lalo na sa maliit na anghel. Ito ay napakaganda. Kahit na ang duke na si Ludovico Sforza ay inoferan si Leonardo ng isang trabaho kung saan doble ang sahod at isang pribadong studio, pero si Leonardo ay tumanggi, hindi niya daw kayang traidorin ang master niya. Binalaan siya ng duke na kapag daw tinanggihan niya ang oportunidad na ito ay baka hindi siya magkaroon ng pagkakataon pa. Pero si Leonardo ay desidido pa rin sa desisyon niya. Ang makita si Leonardo na nakukuha niya lahat ng papuri ay hindi nagugustuhan ng isa pang assistant, kung hindi dahil kay Leonardo ay siya dapat ang magiging first apprentice at ngayon nawala na ang pwesto na ito kay Leonardo. Pagkatapos patalsikin si Leonardo dahil sa mga pintura, hindi niya inaasahan na makakabalik pa si Leonardo ng mas may reputasyon. Ang assistant ay bumanat ulit nang kinausap ng isang lalaking model si Leonardo tungkol sa painting at nang sila ay pumunta sa bahay nila. Ang assistant ay nagpadala ng isang sulat sa judge na sinasabing si Leonardo daw ay may pinagbabawal na relasyon. Si Leonardo ay inaresto at dinala sa kulungan. Dinalhan siya ni Caterina ng mga papel na may nakasulat na huwag matakot. Si Leonardo ay nakaramdam ng pagiging kalmado at iginuhit niya ang ibang mga bilanggo. Sa kabutihang palad, nagustuhan ng isang lalaking may kamag-anak sa bangko ang drawing niya at nagawa niyang mapalaya siya. Subalit sa pagbabalik niya, ay gusto siyang patalsikin ng master sa studio. Hindi daw siya pwedeng magkaroon ng taong may masamang reputasyon na nagtatrabaho sa kanya. Kahit na daw na hinahangaan niya ang talento ni Leonardo, kung mananatili daw siya ay pwedeng maapektuhan ang mga makukuha niyang kontrata at kailangan niya din daw isipin ang ibang mga artist na umaasa din sa kanya. Si Leonardo da Vinci ay napatalsik sa studio na wala sa kanya ang tanging pinagkakakitaan niya. At nang akala niya na wala na siyang pag-asa, siya ay nakatanggap ng isang trabaho mula sa isang banker na ipinta ang anak niya para sa kasal nito. Ang request ay para sa isang okasyon, pero ang mukha ni Geneva ay puno ng kalungkutan. Kinukumplikado nito ang mga bagay para kay Leonardo. Pinayuhan siya ni Caterina na tanggapin niya na daw ang realidad, siya ay napatalsik at may masamang reputasyon, ito daw ay pambihirang pangalawang pagkakataon, kaya bakit niya daw ito ginagawang mahirap para sa sarili niya. Sinabihan niya siya na gawin na lang ang request ng kliyente, at para pasalamatan si Caterina sa lahat ng tulong niya, tinulungan siya ni Leonardo na maghanap ng trabaho bilang isang yaya. Sa sunod na araw, sila ay dumating sa bahay ng kliyente at sinimulan na ni Leonardo ang trabaho niya. Ang mga bagay ay lumalabas na mas mahirap sa inaakala niya. Si Geneva ay nagpapakita ng kalungkutan at hindi man lang siya ngumingiti kahit na ano pa ang sabihin ni Leonardo, siya ay nananatili pa ring malungkot. Si Leonardo ay napilitang ipinta muna ang background ng ilang araw bago ang mukha niya at sa wakas isang araw na silayan na ni Leonardo ang ngiti ni Geneva nang bumisita ang kaibigan niya na si Bernardo. Si Bernardo ay ang inspektor ni Duke Ludovico at agad siyang nahumali kay Caterina. Si Geneva ay masaya habang lumalapit siya sa kanya at sa mga sandaling iyon, agad na na-realize ni Leonardo na si Bernardo talaga ang gusto pakasalan ni Geneva.
Pagkatapos ng ilang araw na pagsisikap, natapos na ni Leonardo ang painting at nang makita ni Geneva ito, siya ay walang masabi sa excitement. Si Leonardo ay nanatiling totoo sa paningin niya, ginuhit niya ang totoong siya, isang kagandahan na humahawak ng isang dahon na sumisimbolo sa pamilya niya at sa unang pagkakataon, pinakita ni Geneva ang totoo niyang mga ngiti. Pero, ang banker ay nagalit at ginupit niya ang ilalim na bahagi ng painting at hindi niya binayaran si Leonardo. Nang wala ng ibang mapuntahan, si Leonardo ay lumapit sa tatay niya, na umabandona sa kanya dati nung bata pa lang siya. Pinapasok naman siya ng tatay niya, at tinanong siya, "So ngayon wala ka na sa studio ni Master Verrocchio? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang ginastos ko makapasok ka lang doon?" Si Leonardo ay humingi ng tawad, at humingi rin siya ng pera para makapagbukas ng sarili niyang studio, pero sinabi lang ng tatay niya na hinihintay na daw siya ng pamilya niya para kumain at bumalik na lang daw si Leonardo bukas. Sa gabi si Leonardo ay nakitira muna kay Caterina, naglatag siya ng sapin pero sinabi ni Caterina na magtabi na lang daw sila sa higaan. Ikinuwento ni Leonardo na nung bata pa lang daw siya, ay isang uwak ang lumapit sa kanya at dinala daw siya ng nanay niya na isang magsasaka lamang sa isang manggagamot, kung saan sinabi daw ng babae na si Leonardo daw ay may sumpa at kailangan niya daw siyang ilayo kung hindi ang bayan daw nila ay magdurusa. Ang nanay niya ay naniwala naman daw dito at pinadala siya sa tatay niya, at dahil daw anak lang siya sa labas, binigay din daw siya nito sa lolo niya. Ang tatay niya daw ay nakatira na ngayon sa Florence kasama ang bago niyang asawa at anak. Sinabi ni Leonardo na baka daw ang sumpa ay ang mag-isa na lang siya habang buhay, pero sinabi naman sa kanya ni Caterina na, You're not alone. Sa sunod na araw, si Leonardo ay pinakilala ng tatay niya kay Father Bandelli na isang abot, kung saan binigyan siya ng trabaho na magpinta ng isang painting para sa Adoration of Magi. At binigyan din si Leonardo ng tatay niya ng lugar para magamit niya na studio. Don't disappoint me. Sa gabi, si Leonardo at Caterina ay magkasama ulit at tinanong ni Leonardo kung paano daw nakuha ni Caterina ang sugat niya sa likod. Sinabi naman ni Caterina na nasagasaan daw siya ng kaleza nung bata pa siya at muntik na daw siyang mamatay, pero ang nakakalungkot daw ay ang marinig niyang sabihin ng doktor na hindi na daw siya magkakaanak pa. I'm so sorry. Sa sunod na araw, si Leonardo ay nagsimula na sa pinapagawa sa kanyang painting at inimbitahan niya ang dalawang kaibigan niya na tulungan siya. Pagkalipas ng ilang araw ang abot ay bumisita para tingnan ang ginagawa nila. Sinabi ni Leonardo na hindi pa daw ito tapos at kulang pa ang kulay, pero hindi ito nagustuhan ng abot at umalis na lang ito na nagagalit. Ang trabaho ay palpak at ang tatay ni Leonardo ay nagalit din sa kanya. You're a mistake. At siningil siya nito ng mga ginastos niya kasama na ang pinang-enroll niya sa studio ni Master Verrocchio. At bago umalis, sinabi din ng tatay niya na tama nga ang matanda isa kang sumpa. Pagdating sa bahay, sinabi ni Caterina kay Leonardo na aalis na daw siya. Inofferan daw siyang maging isang mistress ni Bernardo at tsansa niya na daw ito sa buhay lalo na hindi na siya magkakaanak pa. Si Leonardo ay nalungkot sa balita pero sinabi niya pa din na masaya siya para kay Caterina at sinabi naman ni Caterina na bibisita daw siya minsan sa Florence. Sunod tinapos pa rin ni Leonardo ang obra niya at bumisita sa kanya si Tommaso kung saan umamin ito na siya daw talaga ang nagpakulong sa kanya dahil sa inggit at pinatawad naman siya ni Leonardo. Sunod na pagdesisyonan ni Leonardo na pumunta sa Milan at sumama sa kanya si Tommaso. Pumunta siya sa bahay ni Duke Ludovico Sforza para maghanap ng trabaho, subalit tinanggihan siya nito dahil hindi daw siya nag-o-offer ng 2 beses at tinanggihan na daw ni Leonardo ang offer niya noon sa Florence. Si Leonardo ay nawalan na ng pag-asa, subalit siya ay nagmakaawa kay Ludovico na bigyan siya ng pangalawang tsansa at sisiguraduhin niya daw na hindi siya magsisisi. Pumayag naman si Ludovico na bigyan siya ng trabaho, pero imbes na gumuhit ng painting, siya ay pinagawa ng mga props at design para sa kanilang kinaaliwan na theatrical na kilalungkot ni Leonardo. Sa lugar, nagkita din si Leonardo at Caterina kung saan nandito daw siya para sa isang trade deal kasama si Bernardo. Nalaman ni Caterina ang kalagayan ni Leonardo at sa gabi, kinausap niya si Bernardo na kumbensihin daw si Ludovico na bigyan si Leonardo ng trabaho sa pagpinta imbes sa theatrical. Dahil sa pamimilit niya, si Bernardo naman ay pumayag sa gusto niya, pero sa sunod na araw siya ay bigo na kumbensihin si Ludovico at ininsulto niya din si Caterina sa harap niya na bilang mistress niya na isang mababang uri.
Habang naghahanda para sa theatrical, nakilala ni Leonardo ang isang mayabang na lalaki na may pangalang Terry, ang leader ng mga actors. Sinabi niya kay Leonardo na gumawa daw siya ng patungan at magpinta din daw siya ng mga puno, yan lang daw ang kailangan niya sa isang lapdog ni Ludovico. Pumasok din siya sa kwarto ni Leonardo at kinuha niya ang libro ni Leonardo. Pero nang buksan niya ito, siya ay namangha sa mga guhit at disenyo ni Leonardo at nakuha ang respeto niya ni Leonardo. Sa gabi, isang misteryosong tao ang pumasok sa kwarto ni Leonardo at pinakialaman ang mga pintura nila. Sa umaga, pagpasok sa kainan, ay may bigla na lang may nakita si Leonardo na pumasok sa isip niya. Sunod siya at si Terry ay nag-usap at inimbitahan siya ni Terry na sumama sa kanya sa France. Sa gabi, sa isang salo-salo, habang nagsasaya ang lahat, ay bigla na lang natumba si Ludovico. Agad siyang tinulungan ni Leonardo at nadiskubre niyang siya ay nalason, lumalabas na may naglagay ng lason sa balahibo ng aso niya na kinalason niya. Agad na inutusan ni Leonardo ang mga katulong na kumuha ng uling, turmeric, asin at gatas. Marunong daw siyang gumawa ng antidote pero ito daw ay hindi garantisado. Sunod, pinainom kay Ludovico ang ginawang gamot at sila ay naghintay. Natuklasan din nila ang may kakagawa ng krimen na ang Chamberlain. Sa umaga, si Ludovico ay nagising ng ligtas at pinasalamatan niya si Leonardo. Ang theatrical ay nagpatuloy at ang lahat ay masayang nanonood, subalit, sa gitna ng palabas ay bigla na lang sinaksak si Terry. Lumalabas na siya din pala ay kasabwat ng Chamberlain sa pagpatay sana kay Ludovico. Makaraan ng ilang linggo, kinausap ni Ludovico si Leonardo at tinanong niya kamusta ang tatay mo. Sinabi ni Leonardo na ayos lang at sinabi naman ni Ludovico na ang tatay ko ay matagal nang patay at gusto ko siyang gawing isang immortal. Gusto kong gawan mo siya ng isang statwa, dapat ito ay isang magiting at nakasakay sa isang kabayo. Si Leonardo ay napailing na lang pero sinabi ni Ludovico na alam niya daw na si Leonardo ay isang artist at isa ding engineer, kaya wala na daw ibang higit na pwedeng piliin pa at ito daw ay isa ding malaking oportunidad para kay Leonardo. Sinabi niya din kay Leonardo na bigyan mo ng karangalan ang pamilya Sforza at ikaw din ay magkakaroon ng karangalan. I want you to start at once. Si Leonardo ay wala ng choice kundi tanggapin ang trabaho at binigyan din siya ni Ludovico ng sariling studio niya at gusto niya daw makita ang disenyo pagkatapos ng 7 araw. Tinawag ulit nila ang dalawang kaibigan nila para tumulong bilang assistant. Si Leonardo ay nahihirapan makaisip ng ideya para sa statwa. What's wrong? Sinabi niya na maraming magagaling na gumagawa ng statwa sa ibang bayan tulad nina Verrocchio ng Venice at Donatello ng Padua at kailangan natin silang higitan pa. Si Leonardo ay pinanghihinaan ng loob pero sinabi sa kanya ng first apprentice niya na si Tommaso na alam ko na ito ay mahirap pero alam ko din na makakagawa ka ng isang magandang obra at ang pagiging henyo mo ay makikilala na din sa wakas. Sunod si Leonardo ay bigla na lang nakaisip ng ideya at kailangan niya daw pumunta sa kulungan ng mga kabayo. Samantala, si Bernardo ay nagalit kay Caterina, lumalabas na siya ay nagsiselos at pinagbawalan niya na si Caterina na makipag-usap kay Leonardo pero nahuli niya pa rin siya. Dahil sa sawa na, iniwan niya na si Caterina at siya ay bumalik sa Venice ng mag-isa. Samantala, pinagmasdan ng maiigi ni Leonardo ang kabayo nang bigla na lang kumidlat at nagwala ang kabayo na ikinatumba niya, subalit ito naman ay nagbigay sa kanya ng ideya. Agad siyang bumalik sa lamesa niya at pininta niya ang kabayo na nasa isip niya, maingat niya na ginuhit ang mga detalye mula ulo hanggang paa ng hayop. Pagkatapos sinabi niya na gagawin daw nila ito gamit ang kahoy at clay at sunod babalutin daw nila ng tanso. Sinabi ng mga kasamahan niya na ito daw ay magiging mahirap at kailangan din nilang ng isang forge. I'm fine. I'll design one. No limits, gentlemen. Pagkatapos ng ilang sandali, inumpisahan na nila ang model ng kabayo. Gumamit sila ng mga kahoy at alambre sa frame ng katawan, tinapalan nila ng mga sako at sa huli ay binalutan na nila ng clay. Pero bigla na lang naisip ni Leonardo na meron daw mali daw ang naisip niyang imahe ng kabayo. Dapat daw ito ay isang magiting kaya dapat daw ito ay medyo nakatayo. Sinabi naman ng kasama niya na wala pa daw nakakagawa nito at hindi daw kakayanin ng paa nito sa likod ang bigat ng tanso. Sinabi naman ni Leonardo na paano kung lagyan natin ng kalaban sa ilalim ng paa na konektado sa lupa para magsilbing suporta nito. Sila ay mga pagod na pero inulit pa rin nila ang model simula sa umpisa na naayon sa plano.
Samantala, napagdesisyonan ni Caterina na manatili sa Milan at pumayag naman dito si Ludovico at ang asawa nito. Sa gabi, kumuha sila ng isang lalaking model na isang palaboy na sasakay sa kabayo na may pangalang Giacomo. Siya ay pinaupo at pinapanggap na isang magiting na mandirigma at ginuhit siya ni Leonardo. Sa umaga, ninakaw ni Giacomo ang libro ni Leonardo at hiniling niya na maging isang artist sa ilalim ni Leonardo. Tutol si Tommaso dito pero wala siyang magawa sa desisyon ni Leonardo. Samantala si Caterina ay nagtatampo na kay Leonardo dahil hindi na siya masyadong napapansin ni Leonardo dahil sa sobrang busy niya. Sa gabi, si Ludovico at Caterina ay kumain at napagdesisyonan ni Ludovico na gawing mistress niya si Caterina. Sa umaga, pinakita na ni Leonardo ang model kay Ludovico. Ang lahat ay kinakabahan at sa huli, hindi nagustuhan ni Ludovico ang model at siya ay nagalit. Sinabi niya na, gusto ko makita ang kapangyarihan ng pangarap mo Leonardo. Pero binigay mo sa akin to. Ayaw ko ng katotohanan. Ang gusto ko ay isang alamat. Umasa ako na abutin mo ang langit para sa akin. Si Ludovico ay paalis na, pero sinabi sa kanya ni Leonardo na isang model lamang daw ito, at ang totoong statwa daw ay mas malaki dito ng 8 beses. Is that even possible? Si Ludovico ay napaisip at niyaya siya ni Leonardo na humiga sa ilalim ng kabayo. A horse turns a man. Si Ludovico ay namangha sa nakita niya at sinabi ni Leonardo na kailangan daw nila ng higanting furnace at kailangan din nila ng maraming tanso. At sinabi naman ni Ludovico na matatanggap mo ang lahat. Make me a miracle. Pagkalipas ng 1 buwan, ang statwa ay malapit ng matapos at pinupulido na lang ito ni Leonardo. Tinanong ni Giacomo kung anong problema at sinabi naman ni Leonardo na meron pang kulang. Paano daw siya makakagawa ng isang hayop kung hindi niya nakikita ang loob nito? Sinabi naman ni Giacomo na sino nagsabing hindi, sumama ka sa akin. Let me introduce you to some people. Dinala siya ni Giacomo sa katayan ng kabayo at nagkaroon na ng ideya si Leonardo. Ginuhit niya ang mga laman ng kabayo at sinabi sa kanya ni Giacomo, nakita mo, hindi ka magsisisi na kinuha mo ako. Sa bakanting oras, inaaliw ni Leonardo ang batang duke na si Gian Galeazzo ng Milan na humahanga sa kanya. Kung saan bigla na lang itong nangisay ng walang dahilan. Nasabi ni Leonardo kay Caterina na tingin niya daw ay nilason ang bata at sinabi naman ni Caterina na kailangan daw nilang tulungan siya. Sinubukan puntahan ni Leonardo ang batang duke sa gabi pero hindi siya pinayagan ng gwardya. Pero pumasok siya sa kabilang kwarto at doon siya dumaan. Sa loob, nakita niya ang bata pero ito ay namatay din. Sinabi ni Caterina kay Leonardo na kailangan daw nilang umalis. Pero si Leonardo ay tutol dito dahil hindi pa daw tapos ang malaking trabaho niya. Umiiyak na sinabi niya na kapag umalis daw siya ay magsisimula ulit sa umpisa at ganun din ang pangarap niya. Siya daw ay isang artist at hindi siya pwedeng magpaapekto sa politika. Sinabi ni Caterina na winasak daw ng pangarap niya ang taong mahal niya at siya ay umalis habang umiiyak at sinabi niyang, Don't follow me. Pagkalipas ng ilang buwan, ang asawa ni Ludovico ay nanganak pero siya at ang bata ay namatay. Pinatawag ni Ludovico si Leonardo at inutos niyang pagalingin niya daw ang asawa niya tulad daw ng ginawa niya sa kanya pero sinabi ni Leonardo na, No potion. Restore life once life has been taken away. Pagkalipas ng 2 araw, nagulat na lang si Leonardo na kinumpiska ni San Severino ang mga tanso na para sana sa ginagawa nilang statwa. Sinabi ni San Severino na ito daw ay utos ni Duke Ludovico, nilulusob daw ng French ang malapit na bayan kaya kailangan daw nila lahat ng tanso para gumawa ng mga kanyon. Nagmakaawa si Leonardo na wag daw nilang kunin dahil masasayang daw ang pinaghirapan nila at tinanong niya kung nasaan daw ang duke. Pero sinabi sa kanya na ang duke daw ay nagluluksa. I advise you not to disturb him. Mamaya pinuntahan ni Leonardo si Ludovico habang nagluluksa at sinabi niyang hindi niya daw pwedeng kunin ang mga tanso. Sinabi naman ni Ludovico na bakit hindi pwede. Sinabi ni Leonardo na ang statwa daw ay para i-honor ang pamilya niya at matagal na daw nilang tinatrabaho ito at sinabi naman sa kanya ni Ludovico na tingin mo hindi ko alam ito. You trespass on my grief! Tumingin ka sa mga mata ko Leonardo, ano ang nakikita mo? I see pain. Hindi ko na ulit maririnig ang matamis na boses ng asawa ko at hindi ko na ulit mahahawakan ang mga kamay niya. Honor ko ang aking pamilya pero sa ibang paraan. Come.
Dinala ni Ludovico si Leonardo sa isang kwarto at sinabi niyang ito daw ay magiging isang mausoleyom para sa mahal niyang si Beatrice at gusto niya daw pintahan ni Leonardo ang pader ng kwarto. Isang fresko na nagpapakita ng huling gabi ng ating Panginoon sa mga apostol niya bago ang kamatayan. Sinabi naman ni Leonardo sa duke na hindi daw siya marunong magpinta ng fresko pero sinabi sa kanya ng duke na, And you will learn. Pagbalik sa lugar niya, si Leonardo ay nagalit at nagwala. Siya ay hindi kumakain ng ilang araw na o kahit man lang kumausap ng ibang tao. Si Tomaso at Giacomo ay nag-aalala na sila ay tumawag ng isang pari para kausapin siya. Kinausap siya ng pari at sinabi niyang pinagawa daw siya ng isang statwa at ngayon ay panibago na naman. Tingin niya daw ay isa lamang siyang laruan para lang sa libangan ng duke. Tinanong siya ng pari kung ano daw ang totoong nararamdaman niya. Sinabi ni Leonardo na pakiramdam niya daw ay pinagtaksilan siya. Betrayed by whom? Ng nanay ko, ng tatay ko nung bata ako, ng isang tao pinagkatiwalaan ko nang pumunta ako ng Milan at ngayon ay ng duke. Sinabi naman ng pari na, Jesus suffered betrayal also. Mamaya pagkatapos ng ilang sandali ang pari ay lumabas na at sumunod naman si Leonardo na agad niyang inutusan ang mga kasama niya na kumuha ng mga kahoy at pintura. Tinanong naman nila siya kung saan daw siya pupunta at sinabi niya na sa palengke daw maghahanap ng apostol. Sinulatan din ni Leonardo si Caterina at sinabi niya na, Kamusta ka na, hindi ko alam kung nasaan ka o kung matatanggap mo itong sulat pero ang pagkawala mo ay nag-iwan ng isang butas sa puso ko na hindi maayos. Kaya inaaliw ko na lang ang sarili ko sa trabaho, araw-araw ay gumugugol ako ng oras sa palengke, habang naghahanap ng katotohanan sa mga mukha ng tao dito. Ako ay nabigyan ulit ng isang huling tsansa na gumawa ng isang masterpiece, at pagkatapos ng pagkawala ng lahat sa akin, ay kailangan ko tong tanggapin. Hindi ko inaasahan na maiintindihan mo ito, pero umaasa ako na balang araw ay mapapatawad mo ako. Nagmamahal, Leonardo da Vinci. Sa sunod na araw, sinabi ni Tomaso na mali daw ang naisip na paraan ni Leonardo sa pagpinta ng fresko. Sinabi naman Leonardo na sa fresko daw, ang plaster daw ay mamasa-masa, kaya pwede lang daw silang magpinta ng maliit na seksyon kada araw bago makumpleto ang trabaho at matuyo ang plaster. Pero ito daw ay bagong uri ng fresko na mabibigyan sila ng maraming oras. Sinabi naman ni Tomaso na ganun daw talaga magpinta ang mga tao simula pa noong unang panahon, pero ang paraan daw ni Leonardo ay imposible pero Stop saying it's impossible! Sinabi ni Leonardo na sa paraan daw na ito ay hindi lamang nila maiingatan ang paggawa, nasisigurado din ito na mapapanatili ng fresko ang tunay na kulay niya ng matagal. Sa huli, sinabi ni Leonardo na kailangan niya daw silang lahat na magtiwala sa kanya. Samantala sa Florence, si Caterina ay naghahanap ng trabaho, lumalabas na siya ay buntis. Siya ay nagmakaawa sa isang lalaki at payag daw siya kahit kalahati lang ang sahod niya. Si Leonardo ay nagsimula ng gumuhit ng sketch at sunod naghanda na sila, naglagay sila ng isang scaffold habang ninakaw naman ni Giacomo ang barya ng isang lalaki. Pinabalik ito sa kanya ni Leonardo at sinabihan niya siya na kapag inulit niya pa daw ito ay ibabalik niya siya kung saan siya nanggaling. Nagpatuloy sila sa trabaho nila, nilagyan nila ng plaster ang pader, dinikit nila ang mga papel na may guhit, pinupukpok nila ito ng dahan-dahan upang magmarka sa pader at sa huli ay inayos na nila ang mga guhit. Pagkatapos, tinanong ni Tomaso kung ano daw ang ibig sabihin ng paraan ng pagkakaupo nila. Sinabi naman ni Leonardo na ang mga pwesto ng mga apostol ay nangangahulugan ng kanilang relasyon kay Jesus, habang ang mga ekspresyon ng mukha naman daw nila ay nagpapahiwatig ng kanilang emosyon. Anong emosyon? Siya ay nagsasalita tungkol sa tinapay na naging katawan niya. Sinabi naman ni Leonardo na hindi, iba itong sandali. Ito ay galing sa Gospel of John. Dito makikita natin na si John ay nakasandal palayo kay Jesus papunta kay Peter na bumubulong sa tenga niya, habang si Judas naman ay umuurong. I say to you, one of you shall betray me. Tama ang sandali kung saan ibinunyag ni Jesus na siya ay pagtataksilan. Pero sinabi ni Tomaso na baka ang gusto daw ng duke ay selebrasyon para sa Panginoon. Sinabi naman ni Leonardo na, kung gusto daw ng duke na iselebra ang ating Panginoon, hayaan niyo siyang umpisahan sa pag-alala na si Jesus ay tao rin na may passions at damdamin, katulad ng mga apostol niya na mahal siya. Sunod tinawag si Leonardo ng assistant niya sa labas, habang sinabi naman ng isang pari na hindi daw siya sigurado kung ito ang gusto ng duke.
Sa labas, dumating na ang mga pintura na inorder nila para sa obra at inalala nila ang mga panahon na pangarap lang daw nila ito noong estudyante pa lang sila, na kahit si Leonardo mismo ay nagnanakaw pa sa master niya. Isang gabi, habang nagpapahinga, binisita ni Ludovico si Leonardo at sinabi niyang, mukhang tinatamad ka na sa trabaho mo. Hindi mo ba alam na ang mga tao ko ay nagpupustahan kung matatapos mo ang ginagawa mo? Ang laki na ng ininvest ko sa iyo, Leonardo, at wala ka pang naibabalik sa akin. Hindi kaya nawalan ka na ng gana dahil sa pagkamatay ng pamangkin ko at pag-alis ng mahal mong kaibigan na si Caterina. Sinabi naman ni Leonardo na seryoso daw siya at ginagawa niya daw lahat ng makakaya niya. Then prove it. Sa umaga, sila ay nagpatuloy sa trabaho nila, hinalo nila ang mga pintura at pininturahan na nila ang drawing. No, don't start on the hands! Inuusisa na maigi ni Leonardo ang bawat angulo at sinisigurado niya ito na perpekto. Pero isang araw, Stop. Everyone stop. may mali, ang bubong ay masyadong mababa, alam kong iginuhit ko ito pero mali. Masyadong mababa, kung ang mga apostol ay tatayo sila ay mauuntog. Sinabi naman ni Tomaso na kahit daw mababa ang bubong ay isang painting lamang ito, okay lang daw ito at walang makakapansin. I will notice! Ngayon na nakita ko na ito ay lagi ko na tong maiisip na para akong tinotorture. Wala ba sa inyo nakapansin ito? None of you care. Sunod si Leonardo ay umalis na lang at hindi siya mahanap ng mga tao niya. Siya ay pumunta sa isang lugar na walang tao para mag-isip at nahanap naman siya ni Ludovico. Tinanong niya kung anong problema at sinabi naman ni Leonardo na nagkamali daw siya at aabutin daw ng ilang linggo bago ito maayos. Wala naman daw itong problema para kay Ludovico dahil gusto niya daw ng isang perpektong obra para sa asawa niya. Pero konti na lang daw ang oras ni Leonardo. Malapit na daw siyang mapatalsik sa trono, ang mga tao daw ay nag-aklas na dahil sa mataas na buwis dahil sa giyera at ang French daw ay nakipag-alyansa na sa Venetians at konting panahon na lang bago sila umataki. Pagbalik, inutos ni Leonardo na magsimula sila ulit. Nagsimula sila ulit sa umpisa, binura nila ang mga guhit at gumuhit sila ng bago at sa pagkakataon na ito ay tinaasan na nila ang bubong. Sila ay nagtrabaho ng masigasig, kulang sa tulog at minsan ay dito na sila kumakain, pero sila pa rin ay hindi nawawalan ng lakas at ginagawa nila lahat ng makakaya nila. At sa wakas ang obra ay malapit na matapos. What do you think? Pero may bigla na lang dumating na mga tao at pinatay nila si Marco. You can't be in here! Sinabi ng pari na ito daw ay isang babala para kay Ludovico at sinabi naman ni Tomaso na hindi na daw sila ligtas sa lugar pero sinabi ni Leonardo na ang trabaho daw ay magpapatuloy at No one leaves here! wala daw alis. Pagkatapos ng 2 buwan, ang mga French ay lumusob na at sinira nila ang statwa na ginawa ni Leonardo. Kinausap nila si Leonardo Leonardo da Vinci. at sinabi nilang tumakas na daw si Ludovico at ngayon daw ang Milan ay nasa kontrol na ni Louis XII. Inutusan daw siya na tanggalin daw ang fresko sa pader at dalhin ito sa France pero sinabi ni Leonardo na masisira daw ito. Pero imbes na sundin ng sundalo ang utos sa kanya, ay pinatapos niya kay Leonardo ang obra niya habang binabantayan ng mga sundalo. Bago umalis pinakilala niya ang sarili niya bilang si Cesar Borgia. Nang ang painting ay ligtas na, sinabi ni Tomaso na alis na daw siya, tinanong ni Leonardo kung bakit. At sinabi niya naman na nilagay niya daw ang buhay nila sa kapahamakan dahil lamang sa isang painting at si Marco daw ay namatay dahil sa kanya. Sinabi ni Leonardo na akala ko ba gusto mong gumawa ng isang masterpiece. Isang masterpiece? Ang pintura na ito ay kukupas din, ang masterpiece mo ay hindi tatagal at lilipas din. Nagsalita ka tungkol sa pagtataksil pero ikaw mismo si... You're the Judas! Si Tomaso ay umalis na at sumama naman sa kanya si Giulio. Pagkatapos ng obra niya at ng ilang buwan, si Leonardo ay bumalik sa Florence at agad siyang inoferan ng isang trabaho. Siya ay tumanggi dahil hindi na daw siya gumagawa ng isang portrait pero nang makita niya ang mukha ng babae ay nagbago ang isip niya. Sunod nakipagkita siya sa isang opisyales, kung saan sinabi nito sa kanya na ang obra niya daw na The Last Supper ay pinag-uusapan sa buong Florence, ito daw ay isang masterpiece na walang kapareho kahit saan man. Masaya daw siya na nakabalik na ang isang magaling na artist na tulad ni Leonardo at inoferan niya siya ng isang trabaho.
Gusto niya daw gumawa siya ng isang eskultura na ede-display sa gitna ng syudad na kayang pumantay sa The Last Supper. Sinuri ni Leonardo ang bato na pag-ukitan at sinabi niya, "Tinaya ko ang buhay ko sa The Last Supper at naiwan ako nitong walang laman." Siya ay humingi ng tawad at hindi daw siya pwedeng magtrabaho ngayon sa isang malaking obra. At may nagpagawa na daw sa kanya na isang portrait. Sunod inumpisahan na ni Leonardo ang pagguhit ng isang portrait. Pinapwesto niya ang babae pero hindi niya siya magawang maipinta dahil naiisip niya si Caterina. Sunod si Leonardo ay ipinatawag ulit ng opisyales, binalita niya sa kanya na gusto daw ni Cesare Borgia na gawin siyang isang court engineer niya, may malaking plano daw siya at tingin ng opisyales ay dapat tanggapin ito ni Leonardo. Sinabi naman ni Leonardo na nangyari na daw sa kanya ito dati, isang utusan ng isang mayamang tao. Tulad ng sinabi niya ay meron na daw siyang tinanggap na trabaho. Pero nagmakaawa sa kanya ang opisyales. Siya lamang daw ang makakagawa ng ambisyon ni Cesare at gusto daw ng Florence ng kapayapaan kay Cesare at siya daw ang pwedeng maging tulay sa kapayapaan na ito. Hindi na daw babayaran ng Florence ang 30,000 kung tatanggapin niya ang alok at mapapatunayan niya din daw sa buong mundo na hindi lamang siya isang magaling na artist, kung hindi isang ding magaling na engineer. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Leonardo kay Giacomo na tinanggihan niya daw ang trabaho pero sinabi niya sa kanya na, I told you I would find her. Si Leonardo ay agad na umalis at mamaya. Pagkatapos ng ilang buwang paghahanap, sa wakas ay nakita na rin ni Leonardo si Caterina. I've been looking for you for months. Siya ay humingi ng tawad at sinabi niya na, "Tama ka nga nang sabihin mong winawasak ako ng ambisyon ko. Isa akong tanga at isang bulag." Si Caterina ay tahimik lang at tinanong siya ni Leonardo kung ano daw ang ginagawa niya dito. Sinabi naman ni Caterina na, "Nagtatrabaho pareho sa ibang babae na nandito. Ganito mamuhay ang karamihan ng tao, hindi kami tumititig sa langit at nagsasayang ng oras." Sinabi ni Leonardo na hindi niya na daw kailangan pa, may bago daw siyang studio. Just leave me alone, Leonardo. Kailangan kita, Caterina, ang mga bagay ay hindi na tulad ng dati. Hindi ako makapagpinta. So yan ang rason kung bakit nandito ka. Hindi ka pumunta dahil nag-aalala ka sa akin kundi kailangan mo ako. Hindi. Gusto ko ibalik ang dati. Please sumama ka sa akin, Caterina. I can't be what you want me to be, I'm sorry. Pagbalik, sinabi ni Leonardo kay Giacomo na mag-empaki na dahil alis na daw sila. Sila ay pumunta sa Imola sa norte ng Florence at dito winelcome siya ni Cesare Borgia. At sinabi niya naman na may utang na loob daw siya sa kanya dahil sa paglitas ng painting niya. Sinabi ni Cesare na kailangan niya daw ang utak ni Leonardo. Sinabi niya sa kanya na ang ilog daw ay nasa labas ng pader nila at sila daw ay delikado. Pag inatake daw sila ay walang tubig. Gusto niya daw, Bring the water to me. gusto mong maging Diyos ako, baguhin ang ilog na gawa niya. Ang katalinuhan mo ay walang hanggan, ino-offer ko sa iyo ang pinakamalaking kanbas na pagpipintahan mo. Sunod binisita ni Leonardo ang ilog at sinabi niyang, ang ilog ay may sariling ugali, pwedeng kalmado, galit o minsan hindi mahulaan. Ang tubig ay may sariling emosyon tulad ng tao, kaya hindi natin dapat ito labanan kundi gamitin ang enerhiya nito para ilihis ito. Gagawa tayo ng pangalawang channel papunta sa pader ng syudad. Sunod sinabi ni Leonardo kay Cesare na mahirap daw ito pero hindi imposible, kailangan niya daw ng 40 araw at 40 tao. Gagawa daw sila ng isang trench gamit ang pader ng Red Fort sa ilalim ng Sluice Gate at ang tubig daw ay malilipat sa kanal gamit ang isang dam at idudugtong ulit sa ilog sa kaliwang bahagi. Pagkatapos ay makukuha mo na lahat ng tubig na gusto mo. You've not disappointed me, Leonardo. Pero ang paglihis ng tubig ay simula pa lang kailangan mo din ayusin ang mga pader ng syudad at gumawa ng mga depensa. It's a huge undertaking. It would take months. Ano ba ang meron ka sa Florence na kailangan mong balikan? Gawin mo ang plano, simulan mo sa pagguhit sa syudad. You have the soldiers ready for command. The drill is prepared. Samantala, si Caterina ay pumunta sa studio ni Leonardo pero wala siya dito. Nakita niya ang mga drawing ni Leonardo at pati na rin ang painting niya dati. Dumating rin ang babae na ginuguhit ni Leonardo na si Lisa del Giocondo at tinanong siya ni Caterina kung siya daw ang nasa larawan.
It's meant to be. Pero nahihirapan daw si Leonardo na iguhit siya. Sinabi naman ni Katerina na pareho daw sa kanya dati, si Leonardo daw ay may kakayahan makakita ng katotohanan sa mukha ng mga tao at ito daw ay nakakasagabal sa kanya. Good luck. Sunod bumalik siya sa bahay niya at gumawa ng isang sulat. Sa kabilang banda, sinimulan na ni Leonardo iguhit ang syudad at nahihirapan siya dito. Sunod sinabi niya na kailangan niya daw iguhit ang syudad mula sa itaas. Sure, easy. Hit you right with the birds, no problem. Sunod nakaisip siya ng ideya at bigla na lang umalis. Umakyat siya sa pinakamataas na torre at dito siya gumuhit. Kailangan daw nila iguhit ang 8 sectors pa isa-isa. How? Exactly? Sunod gumawa siya ng isang imbensyon na kayang sumukat ng perpektong distansya. Sinukat nila ang bawat distansya, naglakad sa buong lugar habang tulak-tulak ang isang makina. Kada hulog ng bola ay nalalaman nila ang bawat distansya. Nadaanan din nila ang isang blacksmith kung saan kinatulala nila. Mamaya kinausap siya ni Niccolo Machiavelli at tinanong niya kung hanggang kailan daw balak ni Leonardo manatili sa Imola. Pinadala daw siya ng Florence bilang emisary para pag-aralan si Cesare at para malaman kung may plano siyang umataki. Pinadala daw si Leonardo para pasiyahin si Cesare at hindi para gawing siyang mas malaking banta. Sinabi naman ni Leonardo na hindi niya daw sadya ito at aalis din daw siya pag natapos na ang trabaho niya. Pero sinabi sa kanya na pag binigyan niya daw si Cesare ng mga tagumpay ay hihingi pa ulit ito ng paulit-ulit at hindi daw siya nito bibitawan. Ganito daw si Cesare Borgia. Sa sunod na araw, pinakita na ni Leonardo kay Cesare ang ginuhit niyang mapa ng syudad na ikinatuwa naman nito at sinabi ni Leonardo na pag nagawa na daw itong mga depensa ang fort daw ay hindi masasakop. Sunod sinabi ni Leonardo na hindi na daw siya kailangan dito, kaya na daw gawin ito ng mga tauhan ni Cesare at gusto niya na daw bumalik sa Florence sa studio niya pero hindi siya pinayagan ni Cesare. Pagbalik sa kwarto nabasa ni Leonardo ang sulat ni Caterina na humihingi sa kanya ng tawad at sinabi niyang nagkamali daw siya at wag daw nilang hayaan ang mga bagay na ganito na lang. Hindi niya daw naisip na gusto niya din siyang bumalik sa buhay niya, siya daw ay nag-aalala at namimiss niya na daw siya at sana bumalik na daw si Leonardo. Sa gabi, bigla na lang nagising si Leonardo sa isang katok at nang binuksan niya ang pinto siya ay hinostage ng isang lalaki. Sinaksak siya ng lalaki sa likod at dinala siya para kausapin ang duke. Leonardo? Sasaksakin na sana ng asasin si Cesare pero hinawakan siya ni Leonardo at sinaksak naman ni Cesare ang asasin. Sunod pinahanap niya ang traidor sa mga tauhan niya at sinabihan niya si Leonardo na kailangan niya daw ng mga sandata na kayang pumatay ng marami. Sinabi naman ni Leonardo na hindi ito ang rason kung bakit nandito ako. Sinabi naman ni Cesare na, hinayaan kitang baguhin ang ilog, pinadesenyo ko sa iyo ang syudad sa pangalan ko, ikaw ang engineer ko, sino pa ang makakapagbigay sa iyo nito? I've made you into a god, Leonardo. You cannot forsake me. I wish to go home. Gusto mo umuwi? Gawan mo ako ng isang sandata na kayang pumatay ng 100 tao. Yan lang ang paraan para mabili mo ang sariling buhay mo. What? Isang gabi, tinanong ni Giacomo kung ano ang ginagawa ni Leonardo. Sinabi niya naman na gusto ni Cesare ng isang sandata na kayang magbigay ng malaking pinsala. This cannot be your legacy. Kailangan ko tong gawin, Giacomo, ito lamang ang paraan para makuha ang kalayaan natin. Inumpisahan na ni Leonardo ang pagdisenyo ng sandata. Sa umaga pinatawag siya ni Cesare at pinapanood niya sa kanya habang pinupugutan ang isa sa mga sundalo niya. They will all tremble at my name. Mamaya pinuntahan ni Leonardo si Niccolo at nagmakaawa siya na ilayo niya daw siya dito. Sunod sumulat siya kay Caterina at sinabi niyang, lahat na ng sinabi mo tungkol sa akin ay totoo. Tama kang hindi ako pagkatiwalaan, pumunta ako sa Imola para takasan ang sarili ko. Kinasusuklaman ko ang naging ako sa Milan, pero kahit gaano kalayo ang takbuhin ko andito pa rin siya sa loob ko. Nakagawa ako ng malaking pagkakamali, malapit na ang isang digmaan. At tinulungan ko ulit ang isa pang malupit na tao na may madugong ambisyon at walang intensyon na paalisin ako habang buhay. Isang gabi, si Caterina ay pumunta sa bahay ng tatay ni Leonardo. Bakit ka pumunta dito? Si Leonardo ay nasa panganib, pumunta siya sa Imola para magsilbi sa court ni Cesare. Pero ngayon siya ay bihag ni Cesare, kailangan natin siyang maiuwi. We? Anak mo siya at kailangan kanya ngayon. Nagmamakaawa ako sa iyo, wag mo siyang biguin. Don't fail him.
Samantala ang asawa niya ay nagalit at pinaalis niya si Katerina. Sunod pumunta naman si Katerina sa opisyales ng Florence, sinabi niya sa kanya na kailangan daw ni Leonardo ng tulong pero hindi siya nito pinansin at nakita siya ulit ng tatay ni Leonardo. Dinala na ni Leonardo ang dinisenyo niyang armas kay Cesare at sinabi niyang ang usapan ay usapan. Ito ay isang balista na may haba na 25 metro na may 6 na gulong kaya nitong tumira ng mga bato at bomba. Hindi lamang nito kayang magdulot ng malaking pinsala, magagawa din nitong magbigay ng takot at panik sa mga kalaban. This is genius. Isang sandata na hindi pa nakikita ng mundo. Parang hindi ka masaya dito. I'm not proud of this. Pero ito lamang ay isang disenyo paano kung hindi ito gumana. I assure you. Sinabi naman ni Nicolo na hindi daw mahalaga kung ito ay gagana, ang importante daw ay alam ng mga kalaban na meron siya nito. Hayaan mong bumalik si Leonardo sa Florence, hayaan mo siyang sabihin sa kanila ang tungkol sa madugo niyang imbensyon at walang sino man ang lulusob sa iyo. Ang reputasyon ni Leonardo ay mas malakas kesa sa anumang depensa. You may leave. Mamaya, si Leonardo ay nakabalik na kay Katerina. May I come in? Sila ay nagyakap at niyaya ni Leonardo na sumama sa kanya si Katerina. I need you with me. Pagkalipas ng ilang araw, pinatuloy na ni Leonardo ang ginagawa niyang portrait. God takes your child and yet you smile. Habang nadaanan naman ni Giacomo ang ginawang statwa ni Michelangelo sa gitna ng syudad ng Florence. Si Katerina ay lumipat na din sa bahay ni Leonardo at nagsiselos sa kanya si Giacomo. Pag-alis ni Giacomo ay may tinago siya na isang bagay sa kwarto niya. Mamaya, binisita ulit ng opisyales si Leonardo at tinanong niya kung bakit wala daw siya sa paglalahad ng statwa ni Michelangelo. Bakit niya daw kinasusuklaman ng maigi si Michelangelo, binigyan din daw siya ng talento ng Diyos. Sinabi naman ni Leonardo na, sa lahat ng nilikha ng Diyos na pwede i-explore, ang ginagawa niya ay isa lamang kathang-isip at kalokohan, ito ay hindi nagpapahayag ng damdamin. Sinabi naman ng opisyales na tingin niya daw ay naiinggit lamang si Leonardo dahil masikat siya. No, it bothers me that his art has no truth. Meron puwang sa Florence hindi lamang sa isang artist. Inoferan niya ulit si Leonardo ng isa pang trabaho pero tinanggihan niya ito at sinabi niyang, sorry pero kung gusto mo ng mga ganitong klaseng obra na gaya-gaya lamang sa mga sinaunang tao patawarin mo ako pero... I've no desire to work for you. Habang nasa labas pinag-usapan nila ni Giacomo ang obra ni Michelangelo. Sinabi niyang ito daw ay hindi isang art, ang langit daw ay hindi nag-exist sa utak ni Michelangelo. Pero bigla na lang silang nakita ni Michelangelo sa likod. Binati siya ni Leonardo pero inonsulto siya ni Michelangelo. Leonardo. Sinabi naman ni Leonardo na sabi mo na hinahanap mo ang divine pero ito ang naisip mo, isang bland na reproduction ng classics, umasa ako ng higit pa. Sinabi naman sa kanya ni Michelangelo na ilang obra na ba ang inabandona mo. Subukan mo din tumapos paminsan-minsan. Makakatulong ito sa reputasyon mo. Pagbalik sa bahay sinabi ni Katerina na nakita niya daw ang statwa sa syudad at nagustuhan niya ito. Sinabi naman ni Leonardo na sa kanya daw ito inoffer na ipaggawa dati pero tinanggihan niya. Pumunta daw ulit ang opisyales para magpagawa ng bago sa kanya pero tinanggihan niya din daw ito. Sinabi naman ni Katerina na kailangan niya daw itong tanggapin, may kakaibang talento daw si Leonardo at kailangan niya daw ito ipakita sa buong mundo at hindi itago lamang. Sa sunod na araw tinanggap na ni Leonardo ang inoffer na trabaho sa kanya ng opisyales. Gusto daw ng opisyales magpagawa ng isang fresko para gunitain ang Battle of Anghiari. Gusto niya daw ito ilagay sa pader na may military theme. You want me to create a battle? Sinabi naman ni Leonardo na ang isang laban daw ay nagkakaloob ng maraming drama. Sobrang dami para pagkasyahin sa maliit na espasyo na ito. Paano kung sa buong pader? Sinabi naman ng opisyales na pero ito daw ay isang malaking gawain at kailangan niya daw kaagad matapos ang painting bago ang anibersaryo. Sinabi naman ni Leonardo na walang problema. For the glory of Florence. Samantala, habang bumibili ng materyales, nakita naman ni Giacomo si Katerina na pumasok sa isang gusali. Inumpisahan na ni Leonardo ang paggawa ng fresko, inaayos niya ang mga gamit gumawa ng bagong scaffold at ininspeksyon ang pader. Hindi matatag parang isang powder, kailangan natin maglagay ng bagong plaster.
That will take days. Weeks. Kailangan natin maghanap ng ibang paraan. So we begin our journey together. Samantala sa isang bar, sinabi ng isang lalaki kay Michelangelo, "Narinig niyo ba ang balita kay Leonardo da Vinci?" What? Isang fresko, The Hall of 500, pinapipinta sa kanya ang buong pader, 900 square arms, napakalaki. Pinag-uusapan ito ng lahat, hindi niya matatapos ito. The fading remains of his reputation. Ang ibabaw ng pader ay parang powder, kailangan itong maayos. Are you mixing the paint with wax? Pipintahan mo talaga ang buong pader gamit yan. No, you are. Alright. Mamaya pinintahan na nila ang pader gamit ang pinta na may halong wax. There, you see? Doesn't bleed. Habang pinipintahan ni Giacomo ang pader, si Leonardo naman ay nag-umpisa ng magdisenyo ng obra niya. Sa gabi, nahuli ni Caterina si Giacomo habang nasa kwarto niya. Once a thief, always a thief. At least hindi ako nagsisinungaling kung sino ako. What are you talking about? Niloloko mo siya. Nakita kita sa labas, sino ang lalaki na binibisita mo. Who do you think you are? Isang tao na nag-aalala sa kanya, ako ang tao na kasama niya ng ilang taon na. Ako ang sumasangga kapag sinasaktan siya ng iba. Ano ito? Bakit mo ito tinatago? Give it to me. Which secret are you keeping? Give it to I said Hindi ko hahayaan na lokohin mo siya. it's not what you think. You know nothing about me. Nangako ako na hindi ko siya sasaktan at ang lalaking iyon ay hindi ko kasintahan. Please, you'll only hurt Leonardo if you tell him. Sa sunod na araw, sina Leonardo ay nagpatuloy sa trabaho nila. Dinikit na nila ang disenyo niya sa pader, pero bigla na lang dumating ang opisyales. Sinabi niya na gagawa din daw ng isang fresko si Michelangelo sa kabilang pader. Si Leonardo ay tutol dito, pero sinabi ng opisyales na ito daw ay isang magandang kompetisyon para sa dalawang pinakamagaling na artist sa syudad. Maniwala ka sa akin, ito ay magiging isang magandang duelo sa pagitan ng dalawang higante at ang Florence din ang panalo sa huli. Not bad, Leonardo. Not bad. Sunod, ang grupo ni na Michelangelo ay pumwesto na din sa kabilang pader para gawin ang obra nila. Habang si Leonardo naman ay hindi makafokus dahil sa ingay nila. Alam mo kung ano ang ipipinta nila? The Battle of Cassina, narinig kong pinag-uusapan nila ito. Now! Well, that definitely says battle. Sa gabi, inusisa ni Leonardo ang disenyo niya at may bigla na lang dumating na isang bisita, ang tatay niya. Everyone is talking, so I thought I'd come and see. So this is it, the famous fresco. Alam mo ba ang huling pinag-usapan natin? Pinalayas mo ako dahil sa pagkabigo ko. Hindi ako pumunta dito para makipag-away sa'yo. But why are you here? I just wanted to say that you have an astonishing gift. Ilang taon ako nung iniwan mo ako. I don't recall. Ako naaalala ko. 5 taon ako. Wala silang pakialam sa akin. Gabi-gabi natutulog ako sa dumi. Nang ilang taon. Meron kang kapangyarihan sa buhay ko, pero walang pagmamahal para baguhin ito. At least you had this chance to admonish me for it. Sa bahay habang nag-iisa ay sinamahan siya ni Caterina. Sinabi ni Leonardo na binisita daw siya ng tatay niya, pero sinabi naman ni Caterina na naniniwala daw siya na mahal daw siya ng tatay niya. Dahil sa mga oras daw na nasa Imola siya, nakita niya daw ang tatay niya na pumasok sa opisina ng opisyales at tingin niya daw siya ang dahilan kung bakit nakaalis si Leonardo kay Cesare. Sa umaga, Maestro Leonardo. kinausap siya ni San Severino at sinabi niyang si Ludovico daw ay nasa kulungan pa rin at gusto nilang ibalik siya sa trono. Baka pwede daw kausapin niya si Soderini na kausapin ang French para ibalik siya. You must forgive me, sir. I must get back to work. Pagbalik sa trabaho, nakita ni Leonardo na natunaw ang pininta nila sa pader. Oh, didn't need more time. Is this another one of your bold experiments? What? Samantala sa bar, narinig ni Giacomo na pinagtatawanan ng mga tao ni Michelangelo si Leonardo. May nakakatawa ba?
Look who it is. Leonardo's little friend. Narinig namin na ang reputasyon ng master mo ay pabagsak na. Baka gusto mong hanapan ka namin ng trabaho kay Michelangelo. Lumuhod ka muna, sanay ka naman. Mamaya, anong nangyari sa'yo? Wala, maliit na away lang. Pero ang mukha mo, kailangan kitang magtrabaho, kailangan kitang puminta, hindi makipagsuntukan. Ano ba ang nasa isip mo? Pinagtatawanan ka nila ng mga tao ni Michelangelo at hindi ko to kayang pakinggan. Hindi ko matiis ang pinagsasabi nila sa'yo. Tumitingin ka pero hindi mo nakikita, ako lamang ang tapat. Hindi mo alam kung anong ginawa ko para sa'yo. Hindi mo alam kung ano ang sinakripisyo ko. Binigay ko ang lahat sa Milan para magawa lang ang masterpiece mo. Akala mo isa kang magaling na master, pero ikaw ay wala kung wala ako. So sorry. Don't touch me. Mamaya, bumalik na si Leonardo sa trabaho niya. Nakita niya din ang ginagawa ni na Michelangelo. Siya ay nagpatuloy magtrabaho mag-isa, pero mamaya siya ay tinawag ni Caterina na sumama sa kanya. What's the matter? Just come. Siya ay pumunta sa bahay ng tatay niya kung saan pinagbuksan siya ni I'm Guillermo. I'm your brother. Alam kong binisita ka niya, alam niyang mamamatay na siya, pero gusto ka pa rin niyang makita sa huling pagkakataon. Para sabihin sa'yo kung gaano siya ka-proud sa mga achievement mo. Alam niyang tinrato ka niya ng masama, Leonardo, pero tingin ko pinagsisihan niya ito. Pagkatapos, si Leonardo ay bumalik sa trabaho niya kung saan naabutan niya si Michelangelo. Is your father proud of you? What's the matter with you? Are you drunk, Leonardo? My father died today. I'm sorry. Hindi niya naiintindihan kung anong gusto ko, hindi niya naman talaga ako iniintindi sa totoo lang. Hindi ko talaga gusto ipinta tong fresko, ginawa ko lang ito sa maling rason, gusto kong lang ipaalam sa buong Florence na mas mahusay ako sa iyong artist. Sinabi naman ni Angelo na nakita kita noong maliit pa ako, kilala ng lahat ang pangalan mo, kilala ng lahat ang isang henyo sa studio ni Verrocchio. That was a long time ago. Alam mo, lumaki ako sa syudad na ito na iniidolo ka, gusto kong maging ikaw. Pero syempre alam ko hindi ko kayang makipagsabayan sa'yo, kaya kailangan kong gumawa ng sarili kong estilo. Kailangan kong mangarap ng sarili kong pangarap. Masakit para sa akin ang marinig na ang isang taong iniidolo ko ay ayaw sa mga gawa ko. Kaya sinimulan ko ito lahat para lang inisin ka. Ano ang ginagawa mo, Leonardo? Kapag huminto ka ngayon, sasabihin ng mga tao na tumakbo ka sa isang laban. They can say what they want. Pagdating sa bahay, tinanong siya ni Giacomo na bakit andito ka, dapat nasa trabaho ka. Hindi ngayon, ngayong gabi alagaan kita. Alam ko ang mga sakripisyong ginawa mo para tulungan ako. Maghahanap ako ng paraan para masuklian lahat ng mga ginawa mo sa akin. Sa umaga, binalita ng opisyales kay Leonardo na umalis na daw sa syudad si Michelangelo at ayaw niya na daw magpatuloy. Pero buti na lang daw ay andito pa si Leonardo, pero I'm resigning also. sa labas kinausap ulit siya ni San Severino at pinipilit siyang kausapin ang opisyales para palayain si Ludovico. Hindi niya daw pwedeng tanggihan si Ludovico pagkatapos ng mga ginawa niya sa kanya sa Milan. Oo, natatandaan ko ang mukha ng kawawang batang namatay sa mga kamay ko. Walang makukuha si Ludovico sa akin maliban lang sa galit ko. Pagbalik sa bahay, hinanap ni Leonardo si Caterina pero wala siya. Pero, Where did she go? She's keeping a secret from you. sa sunod na araw, sinundan ni Leonardo si Caterina. Nakita niya siyang pumunta sa bahay ni na Geneva at may niyakap na isang bata bago pumasok sa loob. Pagkatapos ng ilang sandali, si Caterina ay lumabas na at inabangan siya ni Leonardo. Tinanong ni Leonardo kung sino daw ang bata at sinabi naman ni Caterina na, He's my son.
Akala ko ba sinabi mo na hindi ka pwedeng magkaanak? Akala ko din sunod tinanong ni Leonardo kung sino daw ang tatay ng bata, pero sinabi ni Katerina na wag niya na daw itanong dahil wala na daw siya. Bakit dito siya nakatira? So that he won't suffer the same hardships I did. Alam mo ba kung ano ang mararamdaman ng bata? Na binigay siya ng nanay niya sa iba. You don't know poverty like I do, Leonardo. Pero alam ko kung paano inabandona at pinagtaksilan. Hindi ko pinagtaksilan ng anak ko, mabibigyan siya ni Geneva ng mas magandang buhay. So can I. Hindi ko hahayaan na isa na namang bata ang mawawala ng nanay lalo na sa iyo. We can raise him together. Alam mong walang nang mas importante sa iyo kundi ang trabaho. Please kung bibigyan mo lang ako ng tsansa. Give me a chance. Sunod nagkita ulit si Leonardo at Geneva at pinakilala na sa kanya ni Katerina ang anak niya na si Francesco. Mamaya, lumipat na sila sa bahay ni Leonardo at sila ay masaya. Sa gabi habang si Katerina ay naghahanda ng pagkain, pinag-aralan naman ni Leonardo ang anatomy ng tao at tinuruan niya din si Francesco. Your arm and your chest, you see. Mamaya, sinabi ni Katerina kay Leonardo na takot daw siyang masaktan ulit kaya sinekreto niya ang tungkol sa bata. Sunod bigla na lang dumating si San Severino sa bahay nila at kinausap niya ulit si Leonardo. Sinabi niya na binigo daw siya ni Leonardo, inaasahan daw ni Ludovico ang tulong niya pero wala daw siyang ginagawa. Mamaya dumating si Katerina at nakita siya ni San Severino. Sinabi ni Katerina sa kanya na dapat nasa kulungan din daw siya tulad ng master niya sa pagpapatay kay Gian Galeazzo. Sunod si Francesco naman ang bumaba na kinagulat ni San Severino. Tinanong niya ang bata kung ilang taon na at sumagot naman ito ng 10. You surprised me, Leonardo. Sunod si San Severino ay umalis na at sinabi naman ni Katerina na kailangan daw agad nilang umalis ng anak niya. Tinanong Leonardo kung bakit at sinabi niya namang, sinabi ko sa iyo na ang tatay niya ay wala na pero hindi ko sinabi kung sino siya. Ilang araw ang lumipas, pinuntahan ni San Severino si Ludovico sa kulungan at sinabi niyang hindi daw siya tutulungan ng Florence. Sinabi din niya na ayaw din daw tumulong ni Leonardo pero nadiskubre niya daw na kasama niya si Katerina at ang anak nila. A son. Tama, isang 10 taong gulang na lalaki. 10. Yes. There's no way Leonardo is that boy's father. Ibig sabihin siya ay nabuntis nang siya ay nasa Milan pa. Pwede siyang anak ni Bernardo o sakin. Isang tagapagmana na pwedeng gamitin ng mga French para kunin ang trono ko. Meron lamang isang paraan para hindi nila ito magawa. Sa sunod na araw, sina Leonardo ay umalis at pumunta sa Milan habang tago-tago ang bata. Tinanong ni Katerina kung ligtas ba daw talaga sila dito at sinabi naman ni Leonardo na oo. Si Ludovico daw ay nakakulong at hindi daw siya magtatangkang bumalik sa Milan hanggat sakop ito ng mga French. Pero kailangan pa din daw nilang mag-ingat at huwag hahayaang makita ang bata. Hindi niya daw hahayaang may mangyaring masama sa kanila. Mamaya, sinusuri ng mabuti ni Leonardo ang painting niya na hindi niya pa rin matapos habang ginagaya naman siya ni Francesco. Tinanong ng bata kung bakit hindi niya pa daw ito matapos at sinabi naman ni Leonardo na, I wish I knew. mamaya pumunta sila ni Leonardo sa gubat at naglaro sila ng imbensyon ni Leonardo. That's it! Pagbalik sa bahay, pinagalitan siya ni Katerina dahil akala niya daw ay nag-ingat sila. Sinabi niya na noong mga oras daw na sumiping siya kay Ludovico ay pakiramdam niya na wala siyang choice. Pakiramdam niya daw ay wala lang siya sa buong buhay niya. Pero nung pinanganak daw ang anak niya ay binigyan siya nito ng saya na walang katulad. I don't want to lose him. Sila ay magkasamang natulog at sa umaga, iginuhit ni Leonardo si Katerina na walang suot na damit. Sa gabi, kinuha ni Francesco ang isa sa mga larawan ni Katerina at itinago niya ito. Sunod may bigla na lang na dumating na mga sundalo at hinahanap nila si Leonardo habang tinago naman ni Katerina ang bata sa kwarto. Sinabi ng sundalo na nakatanggap daw sila ng report na may tinatago daw sina Leonardo na isang bata. Sinabi naman ni Leonardo na wala daw silang tinatago at hinayaan niya ang mga sundalo na maghanap sa loob ng bahay. Ginalugad ng mga sundalo ang buong bahay at sa huli wala silang nakita at umalis din habang sa labas nakita ni Leonardo na si San Severino pala ang may pakana ng lahat.
Sunod na pag-isipan ni Leonardo na dalhin muna ang bata kay Father Luca sa kumbento para sa kaligtasan niya. Pinaligpit niya kay Giacomo ang mga gamit ng bata, at sinabi naman sa kanya ni Caterina na ikaw ang nagsabi na dapat hindi tayo matakot, dapat hindi mo siya dinala sa labas nung isang araw, hindi ito mangyayari kung iniwan ko siya kay Geneva. Hindi dapat ako nakinig sa'yo. Sa umaga dinala na ni Leonardo si Francesco kay Father Luca. I love you. Sa gabi, naabutan ni Leonardo na nasusunog ang mga painting niya ni Caterina. Habang dumating naman si Bernardo at tinanong niya siya kung bakit daw sinusunog niya ang mga painting niya. Sinabi naman ni Leonardo na hindi daw siya ang may gawa nito kundi si Caterina. Nag-away daw sila. Sinabi ni Bernardo na nakatanggap daw siya ng isang sulat mula kay Caterina at kung pwede niya daw siyang makausap pero bigla na lang lumabas si Caterina na parang nahihilo at natumba. Nilapitan siya ni Bernardo at tinanong niya kung anong problema. Lumapit din si Giacomo at sinabi niyang nilason daw siya. Sinabihan ni Bernardo si Leonardo na tulungan siya at bigyan daw siya ng gamot pero siya ay nakatingin lang at walang ginawa. Why don't you help me? Agad namang umalis si Bernardo para humingi ng tulong. Pagkatapos ng ilang sandali si Leonardo ay inaresto sa paglason kay Caterina. Tinanong siya ng investigador na si Giraldi kung siya daw ba talaga ang pumatay kay Caterina at inamin naman ito ni Leonardo. Pero, ang investigador ay hindi naniniwala sa kanya at duda siya sa mga sinasabi ni Leonardo. Sa sunod na mga araw binisita siya ni Giacomo sa kulungan at sinabi niya sa kanya na bibitayin na daw siya ngayong araw. Sinabi niya din kay Leonardo, I'm nothing without you. But you are. You're an artist. mamaya dinasalan na siya ng pari at kinuha na siya ng mga sundalo. Dinala nila si Leonardo sa scaffold para bitayin. Binasahan siya ng sundalo ng hatol sa kanya na kamatayan, habang nanonood naman sa tabi si San Severino. Mamaya, hinila na nila ang lubid at si Leonardo ay umangat. Pero, Release him! He's innocent! Bigla na lang dumating si Giraldi at pinahinto niya ang pagbibitay. Sinabi niya na inosente daw si Leonardo. What's the meaning of this? Hawak ko sa mga kamay ko ang pruweba na inosente si Leonardo da Vinci. Sinabi ni Bernardo na nakita niya daw ang kamatayan ni Caterina. But not her poisoning. Ibinunyag niya na si San Severino daw talaga ang pumatay kay Caterina sa utos ni Ludovico. That is a lie. Tinanong siya kung ano ang ebidensya niya, at pinakita niya naman ang isang sulat na isinulat daw ni Caterina noon na nagsasabi na nilason daw ni San Severino at ni Ludovico ang pamangkin niya na si Gian Galeazzo, at pinatay din daw nila si Caterina para mapigilan siya na hindi masabi ang katotohanan. This is ridiculous. Hang him! Arrest him! Mamaya, tinanong ni Leonardo kung saan niya daw nahanap ang sulat ni Caterina. Pero sinabi ni Giraldi na hindi niya daw nahanap at pinakita niya sa kanya ang papel na blanco. Alam daw ni San Severino na nilason niya si Gian Galeazzo at yun daw ang mahalaga. Gian Galeazzo and Caterina, you mean? Hindi siya lumason ikaw. Perhaps you should make up your mind. Hindi ka pa malaya Leonardo, hindi pa. Sumakay sila sa karwahe at sinabi ni Leonardo na kung tingin mo pinatay ko si Caterina, bakit mo ako niligtas? I said that you poisoned her. I didn't say that you killed her. Alam mo na isa lang ang paraan para iligtas ang bata at yun ay mawala siya, at kailangan din ni Caterina mamatay para walang makahanap sa kanya. Pinadala mo ang bata kay Father Luca at sinunog mo din ang mga painting ni Caterina. Pinalabas mo lang na galit siya sa'yo at sinunog niya ang mga painting mo para maniwala kami na pinatay mo siya. Inubos mo din ang painting niya para walang makakilala sa kanya, kahit masakit ito sa'yo na sunugin ang mga obra mo at wasakin ang mga mahal mo. Ikaw rin ang sumulat kay Bernardo para pumunta siya sa bahay mo dahil kailangan mo ng isang witness. At nang umalis si Bernardo para humingi ng tulong, ay agad nyo namang ginamot si Caterina pareho sa gamot na ginamit mo dati kay Ludovico. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit nagpahuli ka pero siguro hindi mo ito sinasadya. Saan tayo pupunta? Sa katapusan ng kwento.
All those beautiful drawings you destroyed. I did what I had to do, and no one will ever know how much you mean to me. You have been and always will be love. Goodbye, my love. Goodbye. Hindi ko maintindihan kung bakit ginawa mo ito. Binago mo ang paningin ko sa mundo, Leonardo. At gusto ko rin makita na matapos mo ang painting mo, ang babaeng may misteryosong ngiti. Ang kapalaran ni Caterina di Cremona ay nananatiling nawawala sa kasaysayan. Isang litrato niya lamang ang nakasurvive. Si Ludovico Sforza ay nagtangkang tumakas pero nabigo. Siya ay nanatili sa kamay ng mga French hanggang sa kamatayan niya. Samantala, binuhos naman ni Leonardo ang buong buhay niya para lang maperpekto ang Mona Lisa at ang misteryoso nitong ngiti. Ito ang pinakasikat na painting sa buong mundo. Maraming salamat sa panunood. Like and subscribe my channel for more videos.